Ibinuhos ni Ashley ang buong panahon sa trabaho dahil masaya siya sa ginagawang iyon. Gamay na gamay niya ang kumpanya at marahil ay inspirado siya dahil sa araw at gabi niyang nakakasama si Toby. Ayon din kasi sa bilin ng kanyang daddy ay kanilang mansyon, pansamantalang nakatira ang binatang patuloy pa rin niyang inlihim na iniibig. It is okay with you kung hindi kita masasama sa office ngayon? Isang umaga ay tanong ni Toby sa kanya habang kumakain sila ng breakfast. No problem Toby, kaswal niyang tugon. Hindi niya ito tinignan at anuman, kaya ang rason ay my guardian devil. Pupunta kasi ako ngayon sa printing press para asikasuhin ang mga wedding invitations. Ibig niyang umiyak dahil sa narinig na iyon. Ngunit naisip niya wala siyang karapatang umiyak. Hindi pa man sila nagkakaroon ng formal breakup ng binata noon, subalit understood na wala nang anumang nag-uugnayan sa kanila dahil napakahabang panahon na silang nagkahiwalay. Paano ba kita pipigilan, Toby? Paano ko ba sasabihin sa iyong labis na labis akong nasasaktan sa tuluyan mong pagkawala sa akin? Dahil tungong-tungo siya at nakatuon ng buong atensyon sa kinakain, hindi niya na napansing titig na titig sa kanya ang lalaki. Wari ba'y pinag-aaralan nito ang bawat kilos niya. Nalingid rin sa kanya ang paminsan-minsan nitong pangingiti habang nanginginig ang mga mata. I'm finished, sabi ni Toby. Bigla siyang napatunghay, hindi niya namalayang natakatapos na ito sa pagkain. Toby, I'll go ahead, sabi nitong walang kangiti-ngiti. Magkita na lang tayo dito maya-maya. Susunduin kita sa office. Bye. Bahala ka. Bye. Walang lakas niyang sabi. Nang wala na ito, ay saka pa lamang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Masakit talaga para sa kanyang kaalaman na pakakasalito sa ibang babae. Lalo pa nga't nakikita niyang abala ito at ganado sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay tungkol doon. And if not for her foolish pride, sasabihin talaga niya sa binata na wag itong magpakasal sa iba. Ngunit mas naiinaasam niya mamatay kaysa mangyari iyon. Nang hapong iyon, hinintay niyang dumating ito sa opisina. Subalit, hindi naman nangyari at hindi niya naiwasang hindi mag-alala dito dahil nangako ito sa kanyang susunduin siya. Kahit anong gawin niya, pagbabaliwala dito ay paulit-ulit pa rin namang umuukil sa kanyang utak. At naragdagan ang emosyon na iyon nang hindi rin niya nakita ang lalaki sa kanilang bahay nang siya'y makauwi. Ayaw sana niya ngunit nag-uusisa rin siya sa mga kasambahay kung nagpaalam ito o nag-iwan man lang ng mensahe kung saan pumunta kahit sa telepono man lang. Na naisip niyang isang malaking kamalian dahil lalo niyang nag-aalala paano'y wala ring alam ang mga ito. Saan kaya siya pumunta? Ang katanungan iyon ni Ashley ay nagkaroon lamang ng kasagutan bago siya matulog. Tumawag sa kanya si Toby at ipinaalam nitong marami pa pala itong dapat asikasuhin. 4 o 5 araw daw itong mawawala upang bigyan ng atensyon ang nalalapit na okasyong pinaghahandaan nito. Parang dinudurog ang kanyang puso. Magdamag talaga siyang umiyak ng umiyak dahil sa bagay na iyon. Ngayon pa lang ay dapat ko nang pag-aralang limutin kang muli, Toby, dahil hindi ko na talaga magiging akin kailan pa man. Maagang dumating sa opisina si Toby ng hapong iyon. Gustong gusto talaga itong yakapin ng mahigpit upang maibsan o mabawasan man lang ang pananabik ng kanyang nararamdaman. But it's not use, sigaw ng kanyang utak. Lalo ka lamang masasaktan kung gagawin mo iyon, Ashley. Mas mabubuting kalimutan mo na lamang ang anumang iyong nararamdaman. Hindi niya naiintindihan ang lalaki nang ayain siya nitong umalis. May mahalagang bagay daw silang pupuntahan. Hindi na niya nagawang itanong kung may kaugnayan iyon sa business dahil ang naisip niya ilang araw niya itong hindi nakita kaya okay lang kung pagbigyan niya. Isa pa, he was in a cheerful mood at hindi niya gustong masira iyon.
At para pa man din siyang sira na gustong isiping okay lang sila, just like in old times. Oo, maigi-illusion lamang siyang they were back to the old days. Habang lulan siya ng kotse nito, marami itong tanong tungkol sa nangyari sa buhay niya at sa kanyang trabaho sa opisina. Sa loob ng ilang araw na wala ito, sinagot naman niya ito in a nice way. At talaga naman nagtataka siya sa sarili kung bakit parang ayaw na ayaw niya itong bigyan ng masama sa loob ng sandaling iyon. Napakunot noo si Ashley nang hihinto nito ang kotse sa tapat ng isang atelier ng isang sikat na courtier. Gusto sana niya itong tanungin kung ano ang gagawin nila doon, subalit pinigilan niya ang sarili. Pilit pa rin niyang kumilos ng maayos kahit naglaro sa utak niyang ipapakita nito ang wedding gown na ipinatahi para sa babaeng pakakasalan nito, although it was so too hurt for her. Nananadya ka ba, Toby? Talaga bang gusto mo akong saktan? Iginaya niya siya nito papasok doon para lamang siyang robot na sunod-sunuran sa ibig nitong mangyari. At dahil ibig niya ikubli ang sakit na nararamdaman sa sariling dibdib, nakangiti lang siya na ipaupuin nito sa couch. Kakausapin lang daw nito ang baklang may-ari. Pagkuway, ipinalabas sa courtier sa assistant ang isang manikin na nakasuot ng napakagandang wedding gown. Nanlaki ang kanyang mga mata sa paghanga. It was an ivory duchess satin gown na may mga adorning rhinestone, carrier beads at Swarovski crystal. This is where surely fit your lovely bride. Buong pagmamalaking sabi ng bakla. What do you think? Tumingin sa kanya si Toby nang ngiting-ngiti. Ashley, palagay mo ba yung babagay ito sa babaeng aking pakakasalan? Dahil sa tanong na iyon, ng lalaki ay naranasan na niyang pinakamasakit na yatang kirot sa puso na pwede niyang maramdaman in her entire life. Hindi na niya napigilan ang magulgol ng iyak na ikinabigla nito at ng bakla. At bago pa muling nakaumuha ang lalaki ay nagawa na niya tumakbo palabas sa shop. Gustong gusto niya magwala at sumigaw ng malakas, ngunit nagtimpi pa rin siya. Eksaktong may tumigil na taxi sa harap ng atelier at bumaba roon ng isang couple, kaya doon siya sumakay at nagpahatid pa uwi sa kanilang mansion. Subalit, nang tinatahak na ng kinalulunang sasakyan ng daan pa uwi sa kanila ay nagbago ang kanyang isip. Imbis na magpahatid siya sa bahay ay nagtanong na lamang siya sa driver kung may alam nitong lugar na pwede niyang itigilan. Anong lugar, miss? Magandang restaurant ba o isang hotel? Humiling siya, park ho, o kahit tabing dagat, yung ganung lugar na sa palagay ninyong pwede ako magkaroon ng peace of mind. Tinitigan siya nito sa overhead mirror ng taxi. Mukhang may malaki kang problema. Siguro'y pwede kang magtigil sa Manila Bay. Baka nga malibang karoon habang pinanonood ang sunset. Gusto mo ba doon? Naisip ni Ashley. Mula sa pagkabata ay narinig na niya ang lugar na iyon. Subalit ni minsan ay hindi pa niya napupuntahan. Palibhasa kasi lumaki ring mayaman ang kanyang mga magulang. Kaya ni Silip ay hindi nagawang alamin kung ano nga bang makikita sa lugar na iyon. Kaya nagpasya siyang sumang-ayon sa suwesyon na iyon ng taxi driver. Sige ho, doon niyo ako dalhin. Hindi akalain ni Ashley na sa lugar na iyon ay magkakaroon nga siya ng peace of mind. Napakatahimik kasi doon, para bang nagagamot niya ang mga sugat na nararamdaman niya. Pati ang kaluluwa ng sino mang matigil doon. Habang tinatanaw niya ang dulo ng malawak na karagatan, tila ba'y sinasama ng papalubog na araw sa unti-unti nitong pagkawala ang bagay na nagpapasakit sa kanyang damdamin ng sandaling iyon. Kaya naman, hindi niya pinagsisihan kung nagpapahatid ba siya sa lugar na iyon at iginugol ang mahabang rin niyang oras sa magtigil doon. Bakit ba kailangan ko masaktan? Tanong niya sa sarili. Gayong sapat na ang mahabang taon kung pagtitiis sa malayong bansa para matahimik ang buhay ko. Hindi na ako dapat nagkakaganito eh.
Ngunit bakit patuloy ko pa rin nararanasan ang sakit? Napailing siya, nagpakawalan ng buntong hininga. Napakagaga mo, Ashley de la Fuente. Sumbat pa niya sa sarili. Tahimik na nga ang buhay mo ay ginulo mo pa. Tapos ngayon ay iiyak-iyak ka? Magpakatatag ka. Tumungo siya at mariing ipinikit ang mga mata. Kailangan mo umuwi ngayon. Naririnig pa niyang sabi ng kanyang sariling utak. Ayusin mo ang iyong sarili at sikapin ipakitang kahit kanino na hindi ka ibubuwil ng isang tulad lamang ni Toby. Talaga, hindi. Sigaw ng kanyang sariling utak. Dahil sa ayaw at sa gusto ko, kailangan kong kalimutan ng lalaking pag-aari na ng iba. Ashley bit on her lower lip.